during magpurga ka ng astig dewormer, patakan mo na po ng pulsing yung makalang manok natin. Kasi again, sabi po po, eyeworm, ako magaling po sa Pilipinas. At syempre, malaking advantage siya kapag yung manok natin, malinaw yung mata nila, wala na eyeworm. So nakapokus sila sa kalas. Hindi sila irritable. Hindi sila irritable. Talagang focus siya na pumalo sa kanyang kalaban. Okay? So sa programa namin sa Excellence, after mo magsubo ng astig dewormer, sabayan mo na rin po ng pagpatak ng oxalate sa mata nila. Ayan, so kanina pa namin nabanggit ng astig dewormer. Ito po yung broad spectrum dewormer sa ating mga manok na napo. Siyempre natin ng Excellence, combination of praziquantel and levamisole na kayang patayin halos lahat, mapag-tapeworm man yan, roundworm and tapeworm. Dok, paano ang diskarte mo ng pagpupurga sa panglabang manok at sa inahin? Actually, Doc, no, before nung start ng conditioning, meron mga iba't ibang programa yan, Doc, na ginagawa iba't ibang handler. So, iba't ibang sistema. So, as early as day 1, no, Doc, nagpapaligo, nagpupurga na po ako. So, nagbibigay lamang po ako ng astig, isang buong kapleta doon sa aking mga hinahandang manok. Okay na. Sige. At ano naman, no, pag maintenance man, at least ang suggestion namin, once a month po ang pagpupurga natin sa ating mga manok. Either mga nakakaliman yan or sa mga sisiyo. Ayan. Astig dewormer po sa ilalim, meron na rin tayong bastonero caplet na pang-alternate po sa kanila. Sa sisiyo naman po, meron tayong bastonero plus powder at meron na rin tayong astig suspension. Ayan. So, talagang nilabas namin yun para may ka-alternate yung ating pamorga. Yes. Isang tip ko pa, no? Yung maintenance po ng astig natin, pwede nyo gawin once a month. Pero depende rin po yan sa inyong mga lugar. Based sa aming experience po, kapag masyadong mapuno yung mga lugar ninyo, pwede kayong mag-twice a month na magpurga sa inyong mga sisiw o kaya sa inyong mga stags and mga cats. Bakit po? Kasi mabilis po yung production ng ating mga bulate. No? As early as 2 weeks, mature na naman po sila yan. So, every 2 weeks, pagka masyadong mapuno, mga farm, mag-deworm po kayo at least twice a month. Kasi yung mga itlog po ng mga bulate, nandun po yan sa mga dried leaves. Pag yan mga nabasa, doon po sila nakatago-tago lang yan. At pag natuka po ng inyong mga alaga manok, doon na sila mabibis ang mga Okay, next slide tayo. So ito yung binabanggit natin kanina na liberator. Okay? So na-discuss na natin po kanina doon. Ito po yung itsura ng mga sir. Ang ating tama na paggamit, no, para lang sa ganun no, hindi masita yung atay ng ating mga So, maliban yan doon, sa buhay kasi yung manok natin mga sir, umiikot na yan doon sa minsan overdose ng antibiotic, minsan naman doon sa feeds na binibigay natin sa sila, minsan yung mga luma. So, minsan yung luma kasi yung feeds, mataas ang mga toxic level niya. Kasi yung mga kaisihan ng content niya, and mabilis mag-attract ng mga dito mga fungi. Okay? And eventually, hindi naman yung mapipili ng manok natin pag pinapatukan natin. So, sa dulo po, no, minsan ma-observe natin may mga manok tayo na mag-harvest na, maputla, okay naman ang katawan pero maputla. May mga pagkakataon naman na pagka nag-overdose tayo ng antibiotic, pabago pa, minsan improper yung pagbibigay natin. Minsan na yung na sa antibiotic. Okay? So, very important talaga na proper yung pag-manage natin ng antibiotic para hindi tamaan yung matay nila at ma-immune minsan sa antibiotic. So, dito pumapasok yung importance na pagbibigay ng liver tonics. Yes. Tsaka syempre, Doc, aside from tamang dosage, yung timing ng pagbibigay ng mga antibiotics, no? Hindi porket sinabi namin na prevention, baka mamaya araw-araw na kayo nag-prevent, no? So, hindi po gano'n. Sa amin po, yung ang Procodil Max, pwede nyo po yung gamitin
hindi mo sinabi kung every 2 weeks ang pagbibigay, eh, baka mamaya maayos naman yung farm, maayos naman yung lugar po ninyo. So, pwede kahit once a month ang inyong pagbibigay ng prevention. Dok, idagdag ko pa pala no, ang system cleansing, using the liver tonic is very important din po during conditioning. Yes. Okay? Kasi ito pong atay ng manok natin, no, siya yung sumasala ng lahat ng medication at supplement na binibigay natin. So minsan mga sir, kapag hindi din maganda yung paggamit natin ng mga supplement, nag-overdose tayo minsan, tatamaan din po yung atay ng manok natin. So hindi na ganun kaganda yung pag-process nila ng mga gamot na binibigay natin. Okay? Kaya mga sir, sa Ideal Excellence, kasama din ang liver tonics sa ating system cleansing. Yes. Dok, ako natin may mga gusto na natin idagdagan. Bakit pa natin binabanggit ang mga liver tonics, no? System cleansing dito. Unang-una po, ang isa sa mga pinaka-importanting organ sa tao ngayon sa mga ibang hayop is yung atay. Bakit po? Isa sa mga trabaho po ng atay is makaproduce ng ating mga red blood cells o kaya yung dugo. So ano ang trabaho po ng dugo? Ang trabaho po ng dugo, isa sa mga trabaho po nito is yung absorption of nutrients. So, kahit anong binibigay natin mga vitamins, kahit anong binibigay natin mga antibiotics, para yung mga o yung